Ang tunog ng maliit na kampana sa pinto ng K4 na bituin calf, ang nagsisilbing musika sa araw ni Althea. Isang pamilyar na himig. Isang hudyat ng panibagong customer, panibagong kwento. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tunog na iyon ay hindi musika. Ito ay isang babala. Kasabay ng pagpasok ng malamig na hangin mula sa labas ay ang pagpasok ng isang lalaking nakasuot ng mamahaling itim na suit. Matangkad, matipuno, at may aurang hindi maipagkakaila, isang taong sanay na napapasunod ang mundo sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay. At sa isang iglap, parang huminto ang mundo ni Althea. Ang hawak niyang basahan ay biglang bumagsak sa sahig. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang masayang tawanan ng kanyang 4 na anak na naglalaro sa isang sulok ng calf ay biglang naglaho sa kanyang pandinig. 5 taon. 5 taon na niyang sinubukang kalimutan ang mga matang iyon. Mga matang minsang nangako sa kanya ng habang buhay, ngunit siya rin palang tatalikuran sa gitna ng daan. Marco. Ang pangalan ay parang isang sumpa sa kanyang isipan. Nakatayo lang si Althea sa likod ng counter, parang isang estatwang hindi makagalaw. Pinapanood niya ang bawat hakbang ni Marco papalapit, at sa tabi nito ay isang babaeng nakapulupot ang braso na para bang isang mamahaling porselanas na ayaw nitong mabasag. Maganda ang babae, sopistikada, at suot nito ang kumpiyansang hindi kailanman naramdaman ni Althea sa buong buhay niya. Good afternoon, bati ng babae, ang boses ay kasing kinis ng kanyang balat. Table for 2, please. Hindi si Althea ang sumagot, kundi ang isa sa kanyang mga staff. Ngunit ang mga mata ni Marco ay hindi nakatingin sa staff. Ang mga ito ay gumagala sa kabuuan ng maliit at simpleng calf. May pagtataka sa kanyang mukha, isang pamilyar na kislap na parang maihinahanap na hindi niya matukoy kung ano. At pagkatapos, dumapo ang mga mata niya kay Althea. Nagtagpo ang kanilang mga paningin. Para kay Althea, ang segundo ay naging isang oras. Nakita niya ang lahat sa mga matang iyon, ang mga pangako, ang mga pangarap, ang sakit, ang pag-iwan. Ngunit sa mga mata ni Marco, wala siyang nakita kundi pagkalito. Isang blankong ekspresyon. Lumapit ito sa counter habang ang babaeng kasama niya ay naiinis na pumili ng mesa. Miss, sabi ni Marco, ang boses ay malalim at formal, malayong malayo sa malambing na tinig na nakasanayan ni Althea noon. Maganda ang lugar ninyo. Napaka-warm ng feeling. Pinilit ni Althea na ngumiti. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Salamat po, sir. Tinitigan siya ni Marco ng mas matagal na para bang sinusubukang buuin ang isang puzzle sa kanyang isipan. Kumunot ang noo nito. Pasensya na sa tanong, sabi nito, bahagyang inilapit ang mukha. Pero nagkita na ba tayo dati? 1,000 sagot ang gustong isigaw ni Althea. Marco. Gabi-gabi tayong nagkikita sa panaginip ko. Ikaw ang ama ng 4 na bituin ng buhay ko. Ikaw ang sumira sa akin. Pero walang lumabas na salita sa kanyang bibig. Tanging ang pag-iling lamang ng kanyang ulo. Hindi po, sir, sagot niya, ang boses ay nanginginig ng bahagya. Welcome po sa 4 na bituin calf. Bago pa man makasagot si Marco, lumapit na ang kasama nitong babae, si Katrina. Hinawakan nito ang braso ni Marco ng may pag-aari. Darling, let's go. I'm starving, sabi ni Katrina, bago lumingon kay Althea. Isang mabilis na sulyap mula ulo hanggang paa, na may kasamang bahagyang pagtaas ng kilay. Isang sulyap na nagsasabing, alam ko kung saan ka lulugar. Nang makaupo na sila, hindi na muling lumingon si Marco. Pero si Althea, hindi maalis ang tingin sa kanya. Pinapanood niya ang bawat galaw, ang paraan ng pag-inom nito ng kape, ang paraan ng pakikipag-usap nito kay Katrina. Isang estranghero. Isa siyang estranghero sa sarili niyang nakaraan. Nang sa wakas ay tumayo na sila para umalis, naramdaman ni Althea na para siyang nabunutan ng tinik. Ngunit kasabay nito ang isang matinding kirot. Nang marinig niyang muli ang tunog ng kampana sa kanilang paglabas, doon lang niya namalayan na kanina pa pala siya, hindi humihinga. Napahawak siya sa counter para suportahan ang kanyang mga tuhod na biglang nanghina. Mama! Isang maliit na boses ang pumukaw sa kanya. Lumingon siya at nakita si Maya, ang bunso sa kanyang kambal, na nakatayo sa kanyang tabi. Hawak nito ang lailayan ng kanyang apron. Mama, okay ka lang po? Tanong ng bata, ang mga mata ay puno ng pag-aalala.
Pinilit ni Althea na ngumiti at marahang hinaplos ang buhok ng anak. Okay lang si Mama, anak. Napagod lang siguro. Tumingin si Maya sa salaming pinto kung saan kalalabas lang nina Marco at Katrina. Pagkatapos ay bumalik ang tingin niya sa kanyang ina, ang ulo ay bahagyang nakatagilid sa pag-iisip. Mama, tanong nito sa inosenteng boses na yumanig sa buong pagkatao ni Althea. Bakit po kamukha niya yung nasa picture sa luma ninyong wallet? Tahimik ang biyahe pa uwi. Ang katahimikan sa loob ng mamahaling sasakyan ni Marco ay kabaliktaran ng ingay sa kanyang isipan. Umalingaw doon ang tunog ng maliit na kampana, ang amoy ng bagong lutong tinapay, at higit sa lahat, ang imahe ng isang babaeng may mga matang puno ng lungkot. That place was mediocre, basag ni Katrina sa katahimikan, habang tinitingnan ang kanyang refleksyon sa salamin. I don't know Kylie we even bothered. Hindi sumagot si Marco. Ang mga mata niya ay nakatuon sa daan, pero ang isip niya ay naiwan sa CAF. Pagdating nila sa kanilang mansyon, isang malawak, modernong bahay na gawa sa salamin at semento, agad niyang naramdaman ang pamilyar na lamig. Walang buhay. Walang init. Ang bawat muebles ay mamahalin, ang bawat sulok ay malinis, ngunit kulang ito sa isang bagay na hindi niya mapangalanan. Kulang ito sa pakiramdam ng isang tahanan. Dumiretso si Marco sa kanyang home office. Niluwagan niya ang kanyang kurbata, pakiramdam niya ay sinasakal siya nito. Umupo siya sa kanyang leather na upuan at pumikit. Bumalik na naman ang mukha ng babae. Hindi niya alam kung bakit, pero ang paraan ng pagtingin ito sa kanya ay parang may dalang bigat. Isang bigat na tila naramdaman na rin niya dati. Nagkita na ba tayo dati? Ang tanong na iyon ay bumalik sa kanya. Ang pag-iling nito, ang pilit ng ngiti parang mali. Parang may tinatago. Parang may kasinungalingan. Pumasok si Katrina sa opisina, may dalang isang baso ng wine para sa kanya. Ang ngiti nito ay kasing perpekto ng kanyang ayos. You seem distracted, darling, sabi nito, inilapag ang baso sa kanyang mesa. Is everything okay? Hindi ka ba nag-enjoy sa date natin? I'm fine, sagot ni Marco, iminulat ang mga mata. May kakaiba lang sa lugar na iyon. Kakaiba, tumawa ng mahina si Katrina. It's just common CAF, Marco. A bit noisy, actually. Akala ko ba ayaw mo sa mga ganoong lugar? You always said you preferred fine dining, yung tahimik at elegante. Napaisip si Marco. Sinabi ba niya talaga iyon? Marahil. Hindi niya matandaan. Marami siyang hindi matandaan bago ang aksidente. Si Katrina ang kanyang memorya, ang kanyang tagapag-alala sa kung sino siya, at kung ano ang mga gusto niya. Pero bakit ang pakiramdam niya sa CAF kanina ay tama? Bakit parang kabilang siya doon? Tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa kanyang key. Sir! Congratulations! We closed the deal with the international investors, masayang balita ng nasa kabilang linya. This is a multi-billion peso project. Isang malaking kontrata. Maraming pera. Dapat ay masaya siya. Dapat ay nagdiriwang siya. Good. That's good news, walang emosyong sagot ni Marco. Keep me updated. Ibinaba niya ang tawag at napabuntong hininga. Tagumpay. Pera. Kapangyarihan. Nasa kanya na ang lahat. Pero bakit parang may kulang pa rin? Bakit ang pakiramdam niya ay isa lamang siyang aktor sa sarili niyang buhay? Tumayo siya at naglakad papunta sa kanyang kwarto para magbihis. Habang hinuhubad niya ang kanyang coat, may naramdaman siyang isang maliit at lukot na papel sa loob ng bulsa. Kinuha niya ito at tiningnan. Isang lumang resibo. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng kanyang atensyon, kundi ang sulat kamay sa likod nito. Isang sulat na pamilyar na para bang siya mismo ang nagsulat. 4 na bituin. Napahinto si Marco. Ito ang pangalan ng CAF. Bakit mayroon siya nito? Kailan niya ito isinulat? Hawak ang maliit na piraso ng papel, isang ideya ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Isang paraan para makabalik. Isang dahilan na katanggap-tanggap. Kinuha niya muli ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang sekretarya. Nasa may pintuan si Katrina, nakikinig, ang mukha ay nagtataka. Liza, sabi ni Marco sa telepono, ang boses ay biglang naging desidido.
May ipapagawa ako sa'yo. Yes, sir. What is it? Gusto kong alamin mo ang lahat tungkol sa isang cafe sa downtown. Ang pangalan ay Apat na Bituin Cafe, utos niya. At gusto kong mag-alok ka sa kanila ng isang malaking kontrata. Isang exclusive catering contract para sa lahat ng events at meetings ng Valdez Corporation simula bukas. Sa kanyang peripheral vision, nakita ni Marco ang pagbabago sa mukha ni Katrina. Ang matamis nitong ngiti ay naglaho. Napalitan nito ng gulat, pagkatapos ay ng isang malamig na galit na hindi nito naitago. Kinabukasan, habang nag-aayos si Althea ng mga bagong lutong pandesal sa estante, tumunog ang telepono ng cafe. Isang tunog na sanay na siya, ngunit ang boses sa kabilang linya ay hindi pamilyar. Good morning, I'm A speaking with the owner of Apat na Bituin Cafe, tanong ng isang babae. Ang boses nito ay formal at professional. Yes, speaking, sagot ni Althea, habang pinupunasan ang kanyang mga kamay sa apron. This is Liza, the executive secretary from Valdez Corporation. I'm calling on behalf of our Dim Marco Valdez. Sa pagkarinig pa lang ng pangalan, biglang nanigas si Althea. Ang hawak niyang tray ay muntik ng malaglag. M.E. Valdez was very impressed with your cafe, patuloy ni Liza, hindi alintana ang pananahimik sa kabilang linya. He would like to offer you an exclusive catering contract for all corporate events and daily meetings, effective immediately. We've already drafted the contract and it's a very generous offer. Would you be available to come to our main office today to discuss and possibly sign it? Valdez Corporation. Kontrata. Si Marco. Ang mga salita ay umikot-ikot sa isip ni Althea na parang isang bagyo. Anong laro ito? Isang paraan ba ito para lalo siyang saktan? O para ipamukha sa kanya kung gaano na ito kayaman at kung gaano kaliit ang mundo niya? Ang unang reaksyon ng kanyang puso ay isang matunog na hindi. Ang kanyang pride, na 5 taon niyang inalagaan, ay sumisigaw na huwag niyang tanggapin. Ayaw niyang magkaroon ng anumang utang na loob o koneksyon sa lalaking sumira sa kanya. Miss? Are you still there? Tanong ni Liza. Yes. I'm here, nautal na sagot ni Althea. Pag-iisipan ko po. Pagkababa ng telepono, napasandal siya sa pader. Napapikit siya ng mariin. Bakit, Marco? Bakit ngayon pa? Nang gabing iyon, sa maliit nilang hapagkainan sa itaas ng cafe, tahimik si Althea. Pinagmamasdan niya ang kanyang 4 na anak na masayang nagkukwentuhan tungkol sa kanilang araw sa eskwela, ngunit ang isip niya ay lumilipad. Mama, may problema po ba? Tanong ni Mateo, ang panganay na laging unang nakakapansin kapag may bumabagabag sa ina. Huminga ng malalim si Althea. Alam niyang hindi niya maitatago ito sa kanila. Matalino ang kanyang mga anak at nararamdaman nila kapag may dinadala siyang mabigat. May tumawag kanina, panimula niya, maingat na pinipili ang mga salita. Isang malaking kumpanya. Gusto nilang sa atin umorder ng lahat ng tinapay at cake para sa kanila. Araw-araw. Nagningning ang mga mata ng mga bata. Wow! Ibig sabihin po, mas marami tayong customer, tanong ni Micaela. Anak. At malaki ang ibabayad nila. Malaking malaki, sabi ni Althea, hindi pa rin maalis ang pag-aalanganin sa kanyang boses. Hindi na natin masyadong poproblemahin ang mga bayarin. Kung ganon, kunin mo, ma, sabi ni Mateo, ang boses ay puno ng sigla. Para di ka na po laging pagod. Para makapagpahinga ka na. Ang mga salitang iyon ay tumama sa puso ni Althea na parang isang palaso. Ginagawa niya ang lahat para sa kanila. Ang pagod, ang puyat, ang sakit lahat ay para sa kanila. At ngayon, inaalay sa kanya ng tadhana, sa pamamagitan ni Marco, ang isang solusyon. Tatanggihan ba niya ito dahil lang sa sarili niyang nasaktang damdamin? Pero, Mama, bakit parang malungkot ka pa rin? Tanong ni Maya, ang pinakasensitibo sa lahat. Tiningnan ni Althea ang 4 na pares ng mga matang nakatingin sa kanya, puno ng pag-asa at pagmamahal. Ito ang kanyang mundo. Ang kanyang 4 na bituin. At para sa kanila, kaya niyang lunukin ang anumang pride. Kaya niyang harapin ang anumang multo ng nakaraan. Hindi na, anak, sabi niya, isang tunay na ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Tinatanong ko lang ang sarili ko kung kakayanin ba ni Mama. At dahil sa inyo, tingin ko, kaya ko.
Pagkatapos ng hapunan, habang nagliligpit si Althea, hindi niya alam na sa kwarto ng mga bata, isang mahalagang pulong ang nagaganap. Okay, meeting, seryosong sabi ni Mateo, na para bang isang tunay na si agenda, yung lalaki sa CAF at yung malaking kumpanya. I know the company name, mabilis na sabi ni Micaela, habang may tinatype sa kanyang tablet. Valdez Corporation. I will research his company. He must be the same. It's him. We need plan, dagdag ni Mateo, naglalakad-lakad sa kwarto. Isang plano para malaman kung siya nga ba talaga. Operasyon, Daddy, bulong ni Miguel, habang iginuguhit ang isang larawan ng isang masayang pamilya. Nagkatinginan ang magkakapatid. Okay, sabay-sabay nilang sabi. Operasyon, Daddy is ego. Kinabukasan, buo na ang loob ni Althea. Tinawagan niya si Liza at sinabing tinatanggap niya ang alo. Pinapunta siya nito sa opisina ng Valdez Corporation sa hapon para pirmahan ang kontrata. Pinili niya ang kanyang pinakamatinong bestida, isang simpleng floral dress. Habang papasok sa nagtataasang gusali na gawa sa salamin at bakal, pakiramdam niya ay lalo siyang lumiit. Ang mga taong dumadaan ay nakasuot ng mga mamahaling damit, abala sa kani-kanilang importanteng lakad. Ang mundo nila ay malayong-malayo sa mainit at maingay niyang CAF. Sinalubong siya ni Liza at iginya sa isang malawak na conference room sa pinakamataas na palapag. Mula sa salaming pader, tanaw ang buong syudad. Pagkaraan ng ilang minuto, bumukas ang pinto. Pumasok si Marco. Kung kahapon sa CAF ay mukha siyang nalilito, ngayon, sa kanyang teritoryo, iba ang kanyang aura. Puno ng otoridad. Puno ng kapangyarihan. Suot niya ang kanyang korona bilang hari ng imperyong ito. Edith Reyes, bati niya, ang boses ay formal at malamig. Inilahad nito ang kanyang kamay. I'm Marco Valdez. Thank you for coming. Nag-aalangan na inabot ni Althea ang kanyang kamay. Nang magdikit ang kanilang mga balat, isang kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan. Isang pamilyar na init. Ngunit para kay Marco, isa lang itong simpleng handshake. Binitawan din niya ito agad. Habang ipinapaliwanag ng mga abogado ang kontrata, nakatingin lang si Althea kay Marco. Wala itong bakas ng pagkakakilala. Wala kahit isang kislap ng alaala. Nang iabot sa kanya ang kontrata para pirmahan, nakita niya ang pangalan ni Marco na nakalimbag na sa ibaba. Marco Valdez, C. Nanginginig ang kamay niya habang pinipirmahan ang kanyang pangalan sa tabi nito. Alve Reyes, owner. Ang kanilang mga pangalan, magkatabi muli sa isang papel, pero hindi bilang mga nagmamahalan, kundi bilang magkatransaksyon. Nang matapos ang lahat at mapirmahan ang mga papeles, nagpaalam na si Althea. Habang naglalakad palabas ng conference room, may humabol sa kanya. Edith Reyes, wait, sabi ni Marco. Napahinto si Althea, ang puso niya ay biglang kumabog ng malakas. Our first delivery will be tomorrow morning, sabi ni Marco, ang tingin ay nasa hawak na folder. It's for the board meeting. Make sure it's delivered directly to the office. And my secretary will assist you. Oo okay, sir, sagot ni Althea. Tinalikuran na siya nito at pumasok sa kanyang opisina. Walang dagdag na salita. Walang ibang tingin. Isa lang itong utos mula sa isang si. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, nakaramdam si Althea ng isang maliit, maling pag-asa. At kinamuhian niya ang sarili niya para doon. Kinagabihan, abala ang buong CAF sa paghahanda para sa unang malaking delivery. Habang si Althea ay maingat na inaayos ang pinaka-espesyal na mga pastry sa isang kahon na may markang TCU's office, abala naman ang kanyang 4 na anak sa pagtulong sa paglalagay ng mga sticker ng CAF sa mga paper bag. Mama, ito na po yung para sa office ni Sir Valdez, sabi ni Mateo, itinuturo ang kahon. Salamat, anak, sabi ni Althea. Ngumiti siya sa kanila bago tumalikod para kunin ang listahan. Sa sandaling iyon, nagkatinginan si Mateo at Miguel. Tumango si Mateo. Mabilis ngunit maingat, kinuha ni Miguel ang isang nakatuping papel mula sa kanyang bulsa, ang kanyang drawing ng isang lalaki, isang babae, at 4 na bituin, at dahan-dahan itong isinilid sa ilalim ng mga pastry sa kahon. Inilabas niya ang kanyang kamay sa tamang-tama lang na paglingon muli ni Althea. Ready na po lahat, Mama, sabi ni Micaela, nakangiti.
Ngumiti si Althea pabalik, walang kamalay-malay sa maliit na piraso ng katotohanan na nakatago sa kahon, naghihintay na matuklasan. Naging abala ang sumunod na araw sa apat na bituin calf. Matapos ang matagumpay na unang delivery sa Valdez Corporation, dumami ang mga customer na na-curious sa maliit nilang kapihan. Para kay Althea, ang bawat tunog ng kampana sa pinto ay isang biyaya, isang patunay na ang lahat ng kanyang pagod ay may katuturan. Ngunit nang tumunog ang kampana ng bandang 3:00 ng hapon, iba ang naramdaman niya. Hindi ito ang karaniwang masayang tunog. Kasabay nito ang biglaang pagtahimik ng mga nag-uusap na customer. Ang lahat ng mga mata ay napako sa pinto. Kasabay ng pagpasok ng isang babaeng tila hindi nababagay sa lugar. Si Katrina Sandoval. Nakasuot ito ng isang eleganteng puting bestida na bumabagay sa mamahalin nitong sapatos. Ang buhok nito ay perpektong nakaayos, at ang hawak nitong designer bag ay nagkakahalaga na siguro ng 6 na buwang kita ng calf. Naglakad ito papasok na para bang pag-aari niya ang mundo, ang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa at otoridad. Reyna, mapait na isip ni Althea, habang pinipigilan ang sariling mapakuyom ang mga palad sa ilalim ng counter. Dire-diretsong lumapit si Katrina sa counter, hindi man lang pinapansin ang mga taong nakatingin sa kanya. Ngumiti ito kay Althea, isang ngiting hindi umabot sa mga mata. Good afternoon, sabi nito, ang boses ay matamis ngunit may pahiwatig ng pangmamaliit. I'd like a cup of your best coffee. Americano, latte, o cappuccino, ma'am, magalang na tanong ni Althea. Pinapanatili ang kanyang propesyonal na ngiti kahit na parang may bumabara sa kanyang lalamunan. Just black coffee. Simple lang, sagot ni Katrina, bago lumingalinga sa paligid. Ang mga mata nito ay sinusuri ang bawat sulok, mula sa mga lumang kahoy na mesa hanggang sa mga drawing ng mga bata na nakadisplay sa pader. Oh, this place is quaint. Ang salitang di quaint ay lumabas sa bibig nito na parang isang insulto. Isang paraan ng pagsasabing maliit, luma at hindi importante. Naramdaman ni Althea ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang calf na ito ang kanyang santuwaryo, ang mundo na binuo niya para sa kanyang mga anak. At ngayon, nilalapastangan ito ng babaeng umagaw sa lalaking pinakamamahal niya. Nang maiserve ang kape, umupo si Katrina sa isang mesa na malapit sa counter, kung saan kitang-kita at rinig na rinig siya ni Althea. Kumuha ito ng isang maliit na higop. Bahagya itong napangiwi. It's a bit strong, sabi nito ng malakas, sapat para marinig ng mga nasa katabing mesa. Pagkatapos ay kinuha nito ang cellphone. Darling, sabi nito sa kausap, ang boses ay biglang naging malambing. Yes, I'm just trying out this little calf Marco was talking about. Oh, of course, it's nothing like the ones we've been to in Paris. Speaking of, nabook ko na ang flights natin para sa European trip. Yes, a whole month. Kailangan nating mag-relax. If my husband, Marco, has been working too hard. Ang bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa puso ni Althea. Is my husband, Marco. Ipinapamukha sa kanya ni Katrina, sa harap ng lahat, kung sino ang nagwagi. Kung sino ang may-ari ng buhay ni Marco ngayon. Pinilit ni Althea na huwag pansinin ang mga mapanuring tingin ng ibang customer. Nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa, nagpunas ng mga tasa, nag-ayos ng mga platito, kahit na ang panginginig ng kanyang mga kamay ay halos hindi na niya makontrol. Tumayo na si Katrina at muling lumapit sa counter para magbayad. Inilapag nito ang pera na parang isang limos. Keep the change, sabi nito, bago tumingin ang diretso sa mga mata ni Althea. Pagkatapos, habang naglalakad ito palabas, huminto ito sa tapat ni Althea. Yumuko ito ng bahagya, na para bang may ibubulong na isang matamis na sikreto. Ang mabangong pabango nito ay sumalakay sa pang-amoy ni Althea, kasabay ng mga salitang parang lason. Iwasan mo ang asawa ko, bulong ni Katrina, ang boses ay malamig at puno ng babala. Alam nating pareho na mas mabuti para sa lahat. At sa isang iglap, nawala na ito. Naiwan si Althea na nakatayo, nakatanga, habang ang mga salita ni Katrina ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Ang ingay ng calf ay unti-unting bumalik, ngunit para kay Althea, ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib, isang kabog na puno ng galit, hiya, at isang determinasyong bigla na lang isinilang. Hindi na siya papayag na tapak-tapakan pa. Kinabukasan, pagkatapos ng isang mahabang board meeting,
bumalik si Marco sa kanyang opisina. Nakaramdam siya ng pagod na hindi pisikal kundi mental. Ang mga numero, ang mga proyeksyon, ang mga deal, lahat ay parang walang kulay. Sa ibabaw ng kanyang malawak na mesa, sa tabi ng isang salansa ng mga dokumento, ay ang kahon mula sa 4 na bituin calf. Ang mga natirang pastry mula sa pulong. Binuksan niya ito. Kumuha siya ng isang ensaymada, ngunit sa ilalim nito may napansin siyang isang bagay. Isang maliit, nakatuping papel. Sa pag-aakalang isa lang itong basura, kukunin na sana niya ito para itapon. Ngunit may nag-udyok sa kanyang buklatin ito. Ito ay isang drawing. Gawa sa Crayola. Isang simpleng guhit ng isang lalaking stick figure sa tabi ng isang babaeng stick figure. At sa gitna nila, 4 na maliliit na dilaw na bituin. Napatitig si Marco sa guhit. Isang bagay na simple, gawa ng isang bata, ngunit parang may kung anong bigat itong dala. Ang kanyang mga mata ay napako sa 4 na bituin. 4 na bituin. 4 na bituin calf. At doon, nagsimula ito. Isang mahinang pumitik sa kanyang sentido na unti-unting lumakas. Naging isang matinding kirot na para bang binibiyak ang kanyang bungo. Napahawak siya sa kanyang ulo, napapikit ng mariin. Kasabay ng sakit, isang imahe ang biglang sumulpot sa dilim ng kanyang isipan. Isang imahe na malabo, parang isang lumang litrato. Isang babaeng nakatingala sa bilog na buwan, tumatawa. Hindi malinaw ang mukha, pero ang halakhak napakalinaw. Isang tunog na puno ng saya at pagmamahal. Isang tunog na parang musika sa kanyang pandinig. Napadilat si Marco, hinihingal. Biglang nawala ang sakit ng ulo at ang imahe, iniwan siyang nalilito at pinagpapawisan. Sino ang babaeng iyon? Bakit parang kilala niya ang tawang iyon? Sa isa pang pulong kinahapunan, hindi mayalis ni Marco ang isip niya sa drawing at sa kakaibang karanasan. Habang nagsasalita ang kanyang finance head, nahanap niya ang sarili na may hawak na ballpen, walang malay na gumuguhit sa kanyang notepad. Nang tumingin siya sa papel, napahinto siya. Gumuhit siya ng 4 na bituin. Hindi niya namalayan ang pagguhit nito. Kusa na lang itong lumabas mula sa kanyang kamay. Alam niyang hindi ito nagkataon lang. Ang mga bituin, ang calf, ang babae, ang tawa lahat ay konektado. At kailangan niyang malaman kung paano. Hindi na siya nag-isip pa. Pagkatapos ng meeting, sinabi niya sa kanyang sekretarya na may pupuntahan siyang biglaan. Hindi na niya sinabi kung saan. Muli, dinala siya ng kanyang mga paa sa 4 na bituin calf. Sa pagkakataong ito, pumasok siya ng mag-isa. Ang init at pamilyar na amoy ng kape ay muling sumalubong sa kanya. Nakita niya si Althea sa likod ng counter, abala sa pag-aasikaso ng mga customer. Nakita rin niya ang 4 na bata na gumagawa ng kanilang homework sa isang mesa sa sulok. Ang 4 na bituin. Lumapit siya sa counter, sinusubukang maging kaswal. Good afternoon, bati niya. Nag-angat ng tingin si Althea. Ang saglit na gulat sa mga mata nito ay mabilis na napalitan ng isang formal na ngiti. Good afternoon po, sir. Welcome back. I just wanted to personally check on the quality of our new supplier, palusot niya, kahit na alam niyang hindi iyon ang totoong dahilan. And your coffee is the best I've had in a while. Nag-order siya ng kape at umupo sa isang mesang malapit sa mga bata. Pinagmamasdan niya sila. Pinagmamasdan niya si Althea. Ang bawat galaw nito, ang bawat ngiti nito sa mga anak, ay parang may kung anong hinihila sa loob niya. Sir, may malaki po ba kayong pangarap para sa company niyo? Nagulat si Marco sa biglaang tanong. Lumingon siya at nakita si Mateo na nakatingin sa kanya, ang mukha ay seryoso, na parang hindi isang bata ang kausap niya. Bahagyang natawa si Marco sa tanong. Naman. Marami. Minsan nga lang parang ang hirap abutin. Tumango si Mateo na para bang naiintindihan niya ang bigat ng sinabi ni Marco. Tumingin ito sa kanya ng diretso at sinabi ang mga salitang babago sa lahat. Sabi po kasi ang pangarap hindi minamadali pero hindi rin pinapatulog. Sa isang iglap, huminto ang pag-ikot ng mundo ni Marco. Ang ingay ng calf ay nawala. Ang mga salitang iyon. Isang mas malinaw na alaala ang bumaha sa kanyang isipan. Hindi na ito malabo. Malinaw na malinaw. Isang gabi sa isang dalampasigan.
Ang malamig na hangin. Ang tunog ng mga alon. At si Althea, nakangiti sa kanya, ang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng mga bituin. Narinig niya ang sarili niyang boses, bata at puno ng pag-asa, na sinasabi ang eksaktong mga salitang iyon sa kanya. Ang pangarap, hindi minamadali, pero hindi rin pinapatulog, ara ko. Ara ko. Dahan-dahang lumingon si Marco kay Althea. Ang pagkalito sa kanyang mukha ay napalitan ng isang matinding emosyon, isang desperadong pangangailangan na malaman ang katotohanan. Ang lahat ng pader na binuo ng kanyang amnesia ay nagsimulang gumuho. Tumayo siya at lumapit dito, hindi na pinapansin ang mga taong nakatingin. Tinitigan niya ito sa mga mata, ang mga matang puno ng lungkot na nakita niya noong unang araw. Ngayon, nakikita na niya ang nasa likod nito. Nakikita na niya ang isang pamilyar na kaluluwa. Sino ka ba talaga sa buhay ko? Tanong niya, ang boses ay nanginginig, puno ng bigat ng 5 taong nawala. Sino ka ba talaga sa buhay ko? Ang tanong ni Marco ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng 4 na bituin calf. Nakatayo si Althea sa likod ng counter, hindi makagalaw, habang ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay tila ninakaw. Ang mga mata niya ay nakatitig kay Marco, nakikita ang desperasyon, ang pagkalito, at ang isang kislap ng pag-alaala na sabay-sabay na nagpapakaba at nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Pero bago pa siya makasagot, narinig niya ang boses ng kanyang mga anak. Mama, uwi na po tayo, sabi ni Mateo, hinila ang lailayan ng damit niya. Ang 4 na bata ay nakatayo sa likod niya, na para bang mga sundalong nagpoprotekta sa kanilang reyna. Iyon ang gumising kay Althea. Tumingin siya sa paligid. Ang mga customer ay nakatingin sa kanila, nagbubulungan. Hindi ito ang lugar. Hindi ito ang tamang panahon. Pasensya na, sir, sabi niya kay Marco, ang boses ay formal pa rin kahit na ang puso niya ay kumakarera. Kailangan na naming magsara. Walang nagawa si Marco kundi tumango, ang mga mata ay puno pa rin ng mga tanong na walang kasagutan. Umalis siyang dala ang bigat ng isang alaala na hindi niya palubusang maunawaan. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Althea. Ang tanong ni Marco ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Nagsisimula na siyang makaalala. Ngunit kasabay ng pag-asang iyon ay ang takot. Takot sa kung ano ang gagawin ni Katrina. Takot sa sakit na maaaring idulot muli ng katotohanan. Habang nag-aayos siya ng mga lumang gamit sa isang baul, isang bagay ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang lumang laptop. Ang laptop ni Marco. Ito ang naiwan sa apartment nila noon, ang nag-iisang pisikal na bagay na koneksyon niya sa lalaki, bukod sa kanilang mga anak. 5 taon niya itong itinago, hindi magawang buksan, hindi magawang itapon. Mama, ano po yan? Tanong ni Micaela, lumapit sa kanya. Sa likod nito ay si Mateo. Laptop to ng isang kaibigan, pagsisinungaling ni Althea. Tiningnan ni Micaela ang laptop ng may interes. Luma na po yung model. Pero baka mailaman pa yan na importante. Kinuha nito ang laptop. Mama, pwede po naming subukang buksan. Nag-aalangan si Althea. Bahagi ng kanyang pagkatao ay gustong isara na lang muli ang baul at kalimutan ang lahat. Ngunit ang bahaging nakakita ng kislap sa mga mata ni Marco kanina ay nag-udyok sa kanyang pumayag. Sige, anak. Pero mag-ingat kayo. Dinala ng magkapatid ang laptop sa kanilang kwarto. Si Micaela, na may likas na talento sa teknolohiya, ang nagsimulang magkalikot. Si Mateo naman ay nakabantay, nagbibigay ng mga suhestyon. Habang sila'y abala, si Althea naman ay nakaupo lang sa sala, yakap ang kanyang mga tuhod. Bawat tunog mula sa kwarto ng mga bata ay nagpapakaba sa kanya. Pagkaraan ng halos 1 oras, lumabas ang dalawa. Ang mukha ni Micaela ay puno ng tagumpay. Mama, nabuksan namin, masayang sabi nito. Medyo corrupted na yung ibang files, pero may na-recover kami. May isang video file na mukhang importante. Pinangunahan nila si Althea papunta sa laptop. Ang screen ay nagpapakita ng isang listahan ng mga file. May isang file na may kakaibang pangalan. Para sa aking Althea, DV4. Napatigil sa paghinga si Althea. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Anak, i-play mo, utal niyang sabi. Sa isang click, nagsimula ang video. Ang unang lumabas ay ang mukha ni Marco. Isang Marco na 5 taon na mas bata.
Ang buhok ay medyo magulo, ang mga mata ay nagniningning sa saya, at ang ngiting iyon ang unang minahal ni Althea. Hawak niya ang kamera, kinukunan ang sarili. Nasa loob siya ng kanilang dating apartment. Hi, Ara ko, panimula niya, ang boses ay puno ng pagmamahal at kaunting kaba. Kinukunan ko to kasi mamaya may gagawin ako. Isang bagay na sana ay magpabago sa buhay nating dalawa. Huminga siya ng malalim sa video, tila nag-ipon ng lakas ng loob. Pagkatapos ay ngumiti siya ulit, isang ngiting nakakahawa. Alam mo, 5 taon na rin pala tayo. 5 taon na puno ng tawanan, ng konting tampuhan, at ng napakaraming pangarap. At sa lahat ng pangarap natin, isa lang ang sigurado ako, gusto kong makasama ka sa pagtupad ng lahat ng iyon. Nagsimulang manlabo ang paningin ni Althea, dahil sa mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa video, may kinuha si Marco mula sa kanyang bulsa. Isang maliit, pelus na kahon. Binuksan niya ito at itinapat sa kamera. Sa loob, isang simpleng singsing na may kumikinang na diamante sa gitna. Hindi ito ang pinakamalaki, hindi ito ang pinakamahal, pero para kay Althea, ito ang pinakamagandang bagay na nakita niya sa buong buhay niya. Ara, sabi ni Marco sa video, ang boses ay nanginginig na sa emosyon. Mahal na mahal kita. Higit pa sa buhay ko. Tonight, after ng meeting ko, I will ask you to be my wife. Ang aking magiging asawa, ang aking kakampi, ang aking forever, ang aking lahat. Ibinaba niya ang kahon at muling tumingin sa kamera, ang mga mata ay puno ng mga luha ng kaligayahan. Kaya kung pinapanood mo to sana ang sagot mo ay, I love you, Alve Reyes. Soon to be Alve Valdez. Nagtapos ang video. Ang tanging maririnig sa kwarto ay ang mahinang tunog ng fan ng laptop at ang mga hikbi ni Althea na hindi na niya napigilan. Bumagsak siya sa sahig, yakap-yakap ang sarili. Ang sakit at galit na kinimkim niya sa loob ng 5 taon ay parang isang malaking alon na humampas sa kanya. Ngunit sa ilalim ng alon na iyon may isa pang damdamin. Pag-asa. At isang napakatinding pagsisisi. Hindi siya iniwan ni Marco. Hindi siya pinag-isipan. Hindi siya niloko. Mahal na mahal siya nito. Papakasalan na sana siya nito. Ang gabing iyon, ang gabing naghiwalay sila dahil sa isang maliit na pag-aaway, ang gabing hindi na ito bumalik, ang gabing nabalitaan na lang niya na naaksidente ito at mayroon ng ibang asawa. Ang gabing iyon sana ang pinakamasayang gabi ng buhay niya. Naramdaman niya ang maliliit na kamay na yumakap sa kanya. Si Mateo, si Miguel, si Micaela at si Maya. Niyakap siya ng kanyang 4 na anak, umiiyak na rin kasama niya, kahit hindi nila lubusang naiintindihan ang bigat ng kanyang nararamdaman. Tumingala si Althea, ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi. Tiningnan niya ang 4 na mukha na nakapalibot sa kanya. Ang seryosong mga mata ni Mateo, katulad ng kay Marco kapag ito'y nag-iisip. Ang malikhaing mga kamay ni Miguel na palaging may iginuguhit, tulad ni Marco noong sila ay nagsisimula pa lang. Ang talino ni Micaela na kayang-kayang intindihin ang mga bagay na komplikado. At ang malambing na puso ni Maya na kayang basahin ang emosyon ng lahat. Sila ang buhay na katibayan ng pagmamahal na iyon. Hindi sila bunga ng pagkakamali. Sila ay bunga ng isang pag-ibig na totoo at wagas. Hindi niya tayo iniwan, mga anak, bulong ni Althea sa gitna ng kanyang mga hikbi, niyakap niya silang lahat ng mahigpit. Mahal na mahal tayo ng papa ninyo. Sa mga sandaling iyon, ang 5 taon ng galit ay natunaw na parang yelo sa ilalim ng araw. Napalitan ito ng isang malalim at matinding kirot, hindi para sa sarili niya, kundi para kay Marco. Ninakawan siya ng 5 taon ng kaligayahan. Pero si Marco, mas malaki ang ninakaw sa kanya. Ninakaw sa kanya ang kanyang mga alaala. Ang kanyang pagkatao. Ang pagkakataong makilala at makasama ang kanyang mga anak. Isa rin siyang biktima na hanggang ngayon ay nakakulong pa rin sa isang kasinungalingan. Dahan-dahang tumayo si Althea. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig pa rin, ngunit may bago ng apoy sa kanyang mga mata. Hindi na ito ang mga matang puno ng lungkot na laging nakayuko. Ito ay mga mata ng isang inang handang ipaglaban ang kanyang pamilya. Nilapitan niya ang bintana at tumingin sa labas. Nagsisimula ng kumulimlim, isang hudyat ng paparating na ulan. Hindi na siya ang babaeng tatakbo at magtatago.
hindi na siya ang babaeng lulunukin na lang ang sakit. Ang video na iyon ay hindi lang nagbigay sa kanya ng katotohanan. Binigyan siya nito ng sandata. Lumingon siya sa kanyang mga anak na ngayon ay nakatingin sa kanya, naghihintay. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Tutulungan natin si Papa, sabi niya, ang boses ay mahina ngunit puno ng determinasyon. Ipapaalala natin sa kanya ang lahat. Humarap siyang muli sa bintana, habang ang unang patak ng ulan ay nagsimulang tumama sa salamin. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang pangako. Lalaban siya. Pagkatapos ng araw na iyon sa CAF, hindi na mapakali si Marco. Ang tanong niya kay Althea, sino ka ba talaga sa buhay ko, ay nanatiling walang sagot, ngunit ang alaala ng isang gabing puno ng bituin sa dalampasigan ay hindi na maalis sa kanyang isipan. Mayroon siyang nararamdaman na malaki ang kulang sa pagkatao niya, isang malaking piraso na tinanggal, at ang babaeng iyon ang maihawak ng susi. Sa opisina, napansin niya ang pagbabago sa mga delivery mula sa 4 na bituin CAF. Ang mga ito ay hindi na basta-basta pastry lang na inilagay sa kahon. May kasama na itong maliliit na detalye. Isang araw, kasama ng mga croissant para sa board meeting, may isang maliit na lalagyan. Sa loob nito, ang paborito niyang adobong manok sa gata. Nang buksan niya ito, ang amoy pa lang ay nagdala na sa kanya pabalik. Isang mabilis na kislap ng alaala, isang picnic blanket na nakalatag sa damuhan, ang init ng araw sa kanyang balat, at ang tawa ni Althea habang sinusubuan siya nito ng pagkain. Paborito mo yan, di ba? Narinig niya ang boses ni Althea sa kanyang isipan. Kainin mo lahat para malakas ka. Kinain niya ang adobo. Bawat subo ay parang gamot na unti-unting gumigising sa mga natutulog niyang alaala. Sa sumunod na araw, kasama ng kape, may isang maliit na note. Isang tanong na nakasulat sa pamilyar na sulat kamay. Naaalala mo pa ba ang Eraserheads? Eraserheads. Ang pangalan ay pamilyar. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-search sa YouTube. Pinatugtog niya ang huling El Bimbo. Sa unang nota pa lang ng gitara, para siyang kinilabutan. Ang kanta ay nagdala sa kanya sa isang lumang kotse, sa isang mahabang biyahe pa uwi mula sa Tagaytay, habang umuulan sa labas. Si Althea ay natutulog sa kanyang balikat, at sabay silang kumakanta ng pabulong sa radyo. Ang mga maliliit na patikim na ito mula sa nakaraan ay unti-unting nagiging isang malakas na agos. Nagsisimula ng magkaroon ng saysay ang mga bagay-bagay. Ang pakiramdam ng pagiging pamilyar sa CAF, ang 4 na bituin, ang mga mata ni Althea. Hindi niya alam na ang mga ito ay bahagi ng isang bagong plano, operasyon, ipaalala kay Papa. Isang plano na binuo ni Althea at ng kanyang 4 na anak. Nakikita ni Katrina ang lahat ng ito at hindi niya ito gusto. Marco, bakit ka pa kumakain yan? Tanong nito isang gabi, nakatayo sa may pinto ng kanyang opisina habang inuubos ni Marco ang baon mula sa CAF. Can ask our cook to prepare anything you want. Mas masustansya pa. Masarap simpleng sagot ni Marco, hindi inaalis ang tingin sa pagkain. Parang lutong bahay. Naramdaman ni Katrina ang panganib. Ang kontrol na pinaghirapan niyang itayo sa loob ng 5 taon ay unti-unting gumuho. Ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng isipan ni Marco ay nagsisimula ng magkaroon ng mga bitak. Isang hapon, hindi na niya napigilan ang sarili. Pumasok siya sa opisina ni Marco nang hindi kumakatok. Marco, we need to talk, sabi nito, ang boses ay seryoso. This obsession with this CAF and this woman, it's not healthy for you. It's not an obsession, Katrina, kalmadong sagot ni Marco, itinigil ang pagbabasa ng dokumento. I'm just trying to remember. Remember what? Tumaas ang boses ni Katrina. Our life is perfect. We have everything. Bakit ka naghahanap ng isang bagay na hindi mo naman kailangan? Sa unang pagkakataon, tiningnan siya ni Marco nang may pagdududa. Ang Marco na dati ay sunod-sunuran lang ay nawawala na. Napapalitan ito ng isang lalaking naghahanap ng katotohanan. That's the thing, Katrina, sabi ni Marco, ang boses ay malamig at diretso. I don't know what to need. Because I don't know who it was. And I have a feeling that she knows. Natigilan si Katrina. So please, dagdag ni Marco, tumayo mula sa kanyang upuan. Please.
I need to figure this out on its own. Umalis siya ng opisina, iniwan si Katrina na nakatayo roon, nanginginig sa galit at takot. Ang mga mata nito ay napako sa note sa mesa ni Marco. Eraserheads. Alam niyang kailangan na niyang gumawa ng mas desperadong hakbang. Pumunta siya sa kanilang silid, sa isang lumang safe na nakatago sa likod ng isang painting. Ito ang safe ni Marco bago pa ang aksidente, na hindi nito maalalang buksan. Ngunit alam ni Katrina ang kombinasyon. Binuksan niya ito. Sa loob, sa ilalim ng mga lumang dokumento, ay ang bagay na kinatatakutan niya sa lahat. Isang maliit, pelus na kahon. Kinuha niya ito at binuksan. Sa loob, ang singsing. Ang singsing na gagamitin sana ni Marco para mag-propose kay Althea. Ang ebidensya ng pag-ibig na sinubukan niyang ibaon sa limot. Isinara niya ang kahon ng mariin. Hawak ang ebidensya ng kanyang kasinungalingan, alam niya na tapos na ang maliliit na laro. Kailangan na niyang tapusin ito, minsan at para sa lahat. Para kay Katrina, ang oras ay parang buhangin na mabilis na nauubos sa kanyang mga kamay. Bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalakas ang koneksyon ni Marco sa kanyang nakaraan. Bawat ngiti ni Marco, kapag nakakatanggap ng delivery mula sa 4 na bituin calf, ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Ang mga maliliit na paalala ay hindi sapat. Kailangan niyang durugin si Althea sa paraang hindi nito inaasahan. Isang paraan na magpapakita kung sino talaga ang maihawak ng kapangyarihan. Isang abalang hapon sa 4 na bituin calf, ang masayang tunog ng kampana ay napalitan ng isang malakas na kalabog ng pinto. 3 lalaking nakaitim na jacket at may mga mukhang hindi pala kaibigan ang pumasok na parabang pag-aari nila ang lugar. Nasaan si Althea Reyes, sigaw ng leader, ang boses ay magaspang at sapat na para patahimikin ang buong calf. Lumabas si Althea mula sa kusina, ang puso niya ay agad na kinabahan. Ako po. Bakit po? Inilapag ng lalaki ang isang folder ng malakas sa counter. May utang ka sa amin na 5 milyong piso. At kailangan mo itong bayaran. Ngayon din ni. Nanlaki ang mga mata ni Althea. Ang mga customer ay nagsimulang magbulungan. Ano? Impossible. Wala akong utang kahit kanino, lalo na ng ganyang kalaki. Nandito ang kontrata, may pirma mo, umisi ang lalaki, itinulak ang folder sa kanya. Kung hindi ka makakapagbayad, mapipilitan kaming kunin ang lahat ng gamit dito at isara ang lugar na ito. Nagsimula siyang manigaw sa mga customer. Umalis na kayo. Tapos na ang maliligayang araw ninyo dito. Ang mga anak ni Althea, na gumagawa ng kanilang takdang aralin sa isang sulok, ay napatayo sa takot. Si Maya ay nagsimula ng umiyak. Agad silang pinuntahan ni Althea para protektahan. Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na boses ang pumailan lang. Ano nang ibig sabihin nito? Pumasok si Katrina, suot ang isang mamahaling bestida, na para bang isang anghel na bumaba sa gitna ng impyerno. Ang kanyang mukha ay nagpapahayag ng gulat at pag-aalala. Sino kayo para guluhin ang negosyo ng babaeng ito? Matapang niyang tanong sa mga lalaki. May utang siya sa amin, ma'am. Kung wala kang kinalaman dito, umalis ka na. Tiningnan ni Katrina si Althea ng may awa, pagkatapos ay bumaling muli sa mga lalaki. Kinuha niya ang kanyang porse. Magkano? Sabihin ninyo ang halaga. Ako na ang magbabayad. Ang buong eksena ay perpektong isinadula. Si Katrina, ang magiting na tagapagligtas. Si Althea, ang kahabag-habag na biktima. Ngunit alam ni Althea, sa likod ng maamong mukha na iyon, ay isang demonyong nagagalak sa kanyang paghihirap. Pinaalis ni Katrina ang mga giguns. Nang humupa na ang tensyon at nakaalis na ang mga customer, lumapit siya kay Althea. Okay ka lang ba? Tanong nito, puno ng peking pag-aalala. Tinitigan siya ni Althea, ang mga mata ay nag-aapoy. Ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Nawala ang pagpapanggap sa mukha ni Katrina. Napalitan ito ng isang malamig at mapanuyang ngiti. Akala ko pa naman magpapasalamat ka. Pero sige, tutal matalino ka naman, daanin na natin sa diretsahan. Umupo siya sa isang silya at kinuha ang kanyang checkbook. Look, Althea. Pagod na ako sa mga laro mo. Alam kong nahihirapan kang buhayin ang 4 mong anak ng mag-isa, sinadya niyang diinan ang salitang P4. At alam kong ginagamit mo sila para bumalik sa buhay ni Marco.
Hindi totoo yan. Huwag na tayong maglokohan, putol ni Katrina habang nagsusulat sa tseke. Handa akong tulungan ka. Babayaran ko ang pekeng utang na iyan. At bibigyan pa kita ng mas malaki. Sapat na para makapagsimula kayo ng bagong buhay ng mga anak mo. Sa ibang lugar. Malayo dito. Inilapag niya ang tseke sa mesa. Isang tseke na may 7 numero. Isang halagang kayang bumago ng buhay ng sinuman. Layuan mo si Marco. Ito na ang huling pagkakataon na sasabihin ko sa'yo, to nang maayos, sabi niya, ang boses ay seryoso na. Gawin mo para sa mga anak mo. Huwag mo silang idamay sa kahibangan mo. Tinitigan ni Althea ang tseke. Ang sagot sa lahat ng kanyang problemang pinansyal. Ang katapusan ng kanyang mga pagod at puyat. Ang kailangan niya lang gawin ay talikuran ang katotohanan. Talikuran ang ama ng kanyang mga anak. Dahan-dahan niyang kinuha ang tseke. Tinitigan niya ang mga numerong nakasulat dito. Tumingin siya sa kanyang mga anak na nakasilip mula sa kusina, ang mga mata ay puno ng takot. Pagkatapos, tumingin siya ng diretso kay Katrina. Ang kapayapaan na binibili ng pera ay hindi tunay, sabi ni Althea. Ang boses ay kalmado ngunit matatag. At sa harap ni Katrina, dahan-dahan niyang pinunit ang tseke sa gitna. Pagkatapos, pinunit niya ito ulit. At ulit. Hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. Napatayo si Katrina, ang mukha ay namumula sa galit. Pinagsisisihan mong ginawa mo yan. Hindi, sagot ni Althea. Ang pagsisisihan ko ay kung hinayaan kong bilhin mo ang kinabukasan ng mga anak ko. Tumawa si Katrina ng mapait. Isang tawang nakakakilabot. You chose the hard way, Althea. Kung ayaw mong makuha sa pera, idadaan natin sa batas. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Tumalikod si Katrina at nagmart sa palabas ng cafe. Kinabukasan, may dumating na delivery man. Isang opisyal na sobre. Nang buksan ni Althea, isang formal na dokumento mula sa korte ang laman, isang tunay na gifi ng pagsasara, batay sa mga Peking T violations, at utang na inireklamo sa City Hall. Ang kanyang negosyo, ang kanyang pangarap ay may taning na. Ang bihis mula sa korte ay parang isang hatol ng kamatayan para sa 4 na bituin calf. Sinubukan ni Althea na lumaban. Kumuha siya ng public attorney, ngunit ang mga dokumento na gawa-gawa ni Katrina ay napakakinis. Ang mga koneksyon nito sa City Hall ay napakalakas. Bawat pinto na kanyang katukin ay sarado. Nawalan na siya ng pag-asa. Napapalibutan na siya ng pader. Isang gabi, habang nakaupo siya sa dilim ng kanyang isinarang cafe, isang kotseng pamilyar ang huminto sa tapat. Bumaba si Katrina. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang galit sa mukha nito. Napalitan ito ng isang malamig at kalkuladong kalungkutan. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Katrina mula sa labas ng salaming pinto. Pinagbuksan siya ni Althea. Alam niyang ito na ang huling baraha. Ang huling yugto ng kanilang laban. Umupo si Katrina sa isa sa mga silya, habang si Althea ay nanatiling nakatayo sa likod ng counter, ang nag-iisang lugar kung saan siya nakakaramdam ng kahit kaunting lakas. Hindi ako naparito para makipag-away, mahinang sabi ni Katrina, inilapag ang isang makapal na brown envelope sa mesa. Naparito ako para iligtas si Marco. Napakunot ang noo ni Althea. Iligtas? Mula saan? Mula sa katotohanan? Iligtas siya mula sa iyo, sagot ni Katrina, tumingin sa kanya ng diretsyo. At mula sa sarili niya. Binuksan nito ang envelope at inilabas ang isang medical file. Itinulak niya ito palapit kay Althea. Basahin mo. Nag-aalangan na kinuha ni Althea ang mga papeles. Ang pangalan sa itaas ay Valdez, Marco. Sa loob, mga resulta ng AA, mga brain scan, at isang detalyadong ulat mula sa isang kilalang neurologist. Habang binabasa niya, unti-unting nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang mga medikal na termino ay komplikado, ngunit ang konklusyon ay malinaw na parang isang basag na salamin. Cerebral aneurysm. Inoperable. Isang aneurysm sa utak ni Marco. Isang maliit na ugat na namamaga, na anumang oras ay maaaring pumutok. Nakuha niya yan dahil sa aksidente 5 taon na ang nakalipas, paliwanag ni Katrina. Ang boses ay puno ng peking pighati. Isang himala na nabuhay pa siya.
Ngunit ang aneurysm ay nanatili. Isang bombang naghihintay na sumabog. Napaupo si Althea, ang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Ayon sa mga doktor, patuloy ni Katrina, ang pinakadelikadong trigger ay ang matinding emotional at mental stress. Lalo na ang pagpipilit na alalahanin ang mga bagay na nawala na. Ang forced memory recovery ay maaaring magdulot ng biglaang pagtaas ng blood pressure sa utak. Huminto siya, hinayaan ang mga salita na lumubog sa isipan ni Althea. At papatayin siya nito. Agad-agad. Tumingin si Althea kay Katrina, ang mga mata ay puno ng pangingilabot at hindi paniniwala. Hindi totoo yan. Gusto mo bang subukan, hamon ni Katrina? Gusto mo bang makita siyang bumagsak sa harapan mo dahil sa kagustuhan mong ipaalala sa kanya ang nakaraan ninyo? Gusto mo bang ikaw ang maging dahilan ng kanyang kamatayan? Bawat salita ay isang punyan na tumatark sa puso ni Althea. Mahal mo siya, di ba? Tanong ni Katrina, ang boses ay naging malambing na parang isang ahas. Kung mahal mo siya, hahayaan mo siyang mabuhay. Isang buhay na masaya at payapa, kahit hindi ka nakasama doon. Kung mahal mo siya, Althea, aalis ka. Iyon na. Ang ultimatum. Ang hatol. Ang pag-ibig niya laban sa buhay ni Marco. Isang pagpipilian na hindi niya dapat pagpilian. Iurong ko ang lahat ng kaso laban sa iyo. Pabayaan mo na ang CAF. Bibigyan kita ng pera. Umalis ka. Pumunta ka sa lugar kung saan hindi ka na niya muling makikita. Ito lang ang paraan para manatili siyang ligtas, sabi ni Katrina, tumayo at inayos ang kanyang damit. Ibibigay ko sa iyo ang isang araw para mag-isip. Iniwan ni Katrina ang medical file sa mesa at umalis, iniwan si Althea sa dilim, nalulunod sa isang dagat ng kawalan ng pag-asa. Umuwi si Althea sa kanilang maliit na apartment sa itaas ng CAF. Ang bihiki ng korte ay nasa isang tabi. Ang peking medical file ni Marco ay nasa isa pa. Ang lahat ng kanyang sandata ay nawala. Ang katotohanan, na akala niya ay kanyang alas, ay naging isang laso na pala. Pinanood niya ang kanyang 4 na anak na mahimbing na natutulog. Hinaplos niya ang buhok ni Mateo, hinalikan ang noo ni Miguel, inayos ang kumot ni Micaela, at pinunasan ang isang butil ng luha sa pisngi ni Maya. Paano niya sasabihin sa kanila na kailangan nilang iwanan ang lahat? Na ang tatay na pinapangarap nilang makasama ay kailangan nilang talikuran para lang manatili itong buhay. Ang pag-ibig ay pagpaparaya. Ang tunay na pag-ibig ay pagsasakripisyo. At sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan, gumawa si Althea ng pinakamasakit na desisyon sa kanyang buhay. Pinili niyang iligtas si Marco. Kahit na ang kapalit nito ay ang tuluyang pagwasak sa kanyang puso. Kinuha niya ang isang maleta at nagsimulang mag-impake, habang ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Inilagay niya sa isang sobre ang lahat ng perang natitira sa kanya, at isang maikling sulat. Pagkatapos, isa-isa niyang hinalikan ang kanyang mga anak na natutulog. Isang huling yakap. Isang huling paalam. At sa dilim ng gabi, dala ang isang maliit na maleta at isang durog na puso. Tahimik na kinalagkad ni Althea ang kanyang sarili palabas ng pinto, papalayo sa kanyang mga anak, papalayo sa kanyang buhay, papalayo sa lalaking minahal niya ng higit pa sa sarili niya. Kinabukasan, may kakaibang bigat sa pakiramdam si Marco. Isang pakiramdam na may mali. Isang hindi maipaliwanag na kabog sa kanyang dibdib. Tinawagan niya ang 4 na bituin CAF para mag-order, ngunit walang sumasagot. Sinubukan niya ulit. At ulit. Ngunit wala. Hindi na siya mapakali. Sa gitna ng isang importanteng pulong, tumayo siya. I'm sorry, I have to go, sabi niya, iniwan ang kanyang mga board member na nagtataka. Nagmaneho siya papunta sa CAF. At doon, kinumpirma ng kanyang mga mata ang kinatatakutan ng kanyang puso. Ang CAF ay sarado. May isang malaking closed sign sa pinto. Sinilip niya sa loob. Madilim. Walang buhay. Ang pakiramdam na may mali ay naging isang matinding pag-aalala. Agad siyang nagmaneho papunta sa address ni Althea na nakuha niya mula sa kontrata. Ang apartment sa itaas ng CAF. Kumatok siya ng malakas. Walang sumasagot. Kumatok siya ulit, mas malakas, halos kalampagin na ang pinto. Althea. Ah. Are you there? Maya-maya, dahan-dahang bumukas ang pinto.
Sumalubong sa kanya ang 4 na bata. Ang kanilang mga mata ay namumugto sa kaiiyak. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at pagkalito. Nasaan ang mama ninyo? Agad na tanong ni Marco, lumuhod para maging kapantay nila. Umalis po siya, sabi ni Mateo, pinipigilan ang sariling maiyak muli. Inabot nito kay Marco ang isang sobre. Iniwan niya po ito para sa amin. Kinuha ni Marco ang sobre. Sa loob ay pera at isang maikling sulat. Mga anak, patawarin ninyo si mama. Kailangan kong umalis. Maging mabait kayo. Mahal na mahal ko kayo. Napatingin si Marco sa mga bata. Ang kanilang kalungkutan ay parang isang kutsilyong sumaksak sa kanyang dibdib. Bakit? Bakit bigla na lang aalis si Althea at iiwan ang kanyang mga anak? Hindi ito ang babaeng unti-unti na niyang nakikilala. Hindi ito ang inang gagawin ang lahat para sa kanyang mga bituin. Mayroong mali. Isang malaking kasinungalingan ang nangyayari. Hindi po namin alam kung bakit, sabi ni Micaela, ang boses ay nanginginig. Pero bago po siya umalis, nakita ko po siyang may tinitingnang mga papeles. At umiiyak po siya. Parang may nag-init sa isipan ni Marco. Isang hinala. Isang madilim na hinala na si Katrina ang may kinalaman dito. Pero may isa pa po kaming kailangang ipakita sa inyo, sabi ni Mateo, mas matatag na ngayon. Tumingin ito sa kanyang mga kapatid at tumango sila sa isa't isa. Ito na. Ang huling alas nila. Hinila nila si Marco papasok sa kanilang maliit na sala. Itinuro nila ang isang lumang laptop na nakabukas sa ibabaw ng mesa. Pinapanood po namin ito kagabi kasama si Mama, paliwanag ni Micaela. Tingnan niyo po. Umupo si Marco. Pamilyar ang laptop. Pamilyar ang mga sticker na nakadikit dito. Pinindot ni Micaela ang play. Nagsimula ang video. At nakita ni Marco ang kanyang sarili. 5 taon na mas bata. Masaya. Puno ng pag-ibig. Narinig niya ang sarili niyang boses. Hi, Ara ko. Narinig niya ang sarili niyang mga plano. Tonight, I will ask you to be my wife. Nakita niya ang singsing. Ang singsing na pinili niya ng may buong puso. At pagkatapos ang huling mga salita. I love you, Alve Reyes. Soon to be Alve Valdez. Ang video ay natapos, ngunit para kay Marco, nagsisimula pa lang ang lahat. Ang mga pader sa kanyang isipan ay gumuho. Hindi isang bitak. Hindi isang unti-unting pagbagsak. Kundi isang marahas na pagsabog. Ang mga alaala ay bumaha, hindi na malabo, hindi na pira-piraso. Malinaw na parang kristal. Ang bawat ngiti ni Althea. Ang bawat pag-aaway. Ang kanilang mga pangarap. Ang gabi ng aksidente. Ang paggising niya sa ospital, at ang unang mukhang nakita niya, ang mukha ni Katrina. Ang mga kasinungalingan nito. Asawa mo ako, Marco. Na-aksidente ka. Nawala ang mga alaala mo. 5 taon. 5 taon ng kasinungalingan. 5 taon na ninakaw sa kanya. Napahawak siya sa kanyang ulo. Ngunit hindi ito sakit. Ito ay galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. Tumayo siya, ang mga mata ay namumula. Tumingin siya sa 4 na bata na nasa harapan niya. Ang kanyang mga anak. Ang kanyang 4 na bituin. Nasaan ang mama ninyo? Tanong niya, ang boses ay parang isang kulog. Puno ng pag-aalala. Puno ng pagmamadali. Nanginginig na inabot ni Miguel ang isang maliit at lukot na piraso ng papel na nakuha niya mula sa basurahan. Isang tiket ng bus. Isang tiket papuntang probinsya. Tiningnan ni Marco ang oras ng pag-alis na nakasulat sa tiket. Ang bus ay aalis sa loob ng 1 oras. Ang bawat segundo ay mahalaga. Pagkatapos iwanan ang mga bata sa pangangalaga ng pinagkakatiwalaan niyang kapitbahay, sumakay si Marco sa kanyang kotse. Ang makina ay umugong na parang isang hayop, isang salamin ang naggangalit na galit sa kanyang dibdib. Paharurot niyang pinatakbo ang sasakyan, ang mga gulong ay umikit sa semento. Ang kanyang destinasyon, ang bus terminal. Ngunit bago iyon, may isang bagay siyang kailangang gawin. Kinuha niya ang kanyang cellphone at idinyal ang numero ni Katrina. Nagring ito ng 1 beses. 2. Sa pangatlo, sumagot ito. Marco.
Darling, where are you? The board members are looking for. 5 taon. Ang boses ni Marco ay malamig. Mapanganib. Ang dalawang salitang iyon ay pumutol sa matamis na boses ni Katrina. Natahimik sa kabilang linya. Oh, what are you talking about? 5 taon, Katrina, ulit ni Marco, diniinan ang bawat salita. You stole 5 years of Ezra's life. You stole Anna memories. You stole Enway family. Isang mabilis na paghinga ang narinig niya mula sa kabilang linya. Marco, I don't understand. Baka napapagod ka lang. You're not making any sense. Oh, I'm making sense now, tumawa si Marco, isang tawang walang bahid ng saya. For the first time in 5 years, everything makes perfect sense. Naaalala ko na ang lahat, Katrina. Ang apartment. Ang away. Ang sing-sing. Narinig niya ang isang mabilis na paggaspe. Ang pagpapanggap ay tapos na. I remember the accident, patuloy ni Marco, habang mabilis na lumiliko sa isang kanto. And I remember you in the hospital. Telling me you were defiance. Telling me we were getting married. Ginawa ko lang yon dahil mahal kita, Marco, sumigaw si Katrina, ang boses ay desperado na. Nakita kitang nag-aagaw buhay. Tinulungan kita. Inalagaan kita. Hindi pagtulong ang tawag dyan, sigaw ni Marco pabalik, ang galit ay sumabog na. That's not love. That's selfishness. Ninakaw mo ang buhay ko para sa sarili mo. Ninakaw mo sa akin ang pagkakataong makita ang mga anak ko na lumaki. Mga anak. Anong mga anak ang pinagsasabi mo? She's lying to you, Marco. Ginagamit ka lang niya. Huwag mo nang itanggi, Katrina. Alam ko na ang lahat. Kahit ang peking aneurysm na sinabi mo sa kanya para lang paalisin siya. Isang nakabibinging katahimikan. Nahuli na siya. Alam na ni Marco ang pinakahuling kasinungalingan. Marco, please patawarin mo ako. Umiiyak na pakiusap ni Katrina. Tapos na tayo, malamig na sabi ni Marco. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Sa amin. Ever again. Ibinaba niya ang tawag. Hindi na niya kailangang marinig ang anumang sasabihin pa nito. Sa kanyang mansyon, bumagsak si Katrina sa sahig, hawak ang telepono. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang kastilyong itinayo niya mula sa mga kasinungalingan ay nasusunog na. At siya ay nakakulong sa loob nito. Samantala, papalapit na si Marco sa bus terminal. Ang traffic ay tila hindi gumagalaw. Bawat pulang ilaw ay isang pagsubok sa kanyang pasensya. Tiningnan niya ang kanyang relo. 10 minuto na lang bago umalis ang bus. Habang naghihintay, binuksan niya ang compartment ng kanyang kotse. At doon, sa ilalim ng mga lumang papeles, ay ang bagay na hindi niya alam na naroon pala. Isang maliit, pelus na kahon. Ang kahon mula sa video. Ang kahon na itinago ni Katrina sa safe niya. Kinuha niya ito at isinilid sa kanyang bulsa. Sa wakas, narating niya ang terminal. Nagmamadali siyang bumaba ng kotse, hindi na alintana kung saan niya ito naiparada. Tumakbo siya papasok, ang mga mata ay desperadong hinahanap ang bus na papuntang probinsya. At doon, nakita niya ito. Ang bus. Dahan-dahan itong umaandar, papalabas na ng terminal. Hindi, sigaw niya. Tumakbo siya ng mas mabilis, hinahabol ang umaandar na bus. Kinakatok niya ang gilid nito. Para! Itigil niyo Dan Gizix. Ang mga tao sa terminal ay napatingin sa kanya. Ang driver, sa pag-aakalang isa lang itong baliw, ay binilisan pa ang pag-andar. Pero hindi sumuko si Marco. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Tumakbo siya papunta sa harap ng bus, humarang sa daan nito, at itinaas ang kanyang mga kamay. Napilitan ang driver na biglang magpreno. Ang tunog ng mga gulong na kumakaskas sa semento ay umalinggaw sa buong terminal. Bumukas ang pinto ng bus. Galit na bumaba ang konduktor. Ano bang problema mo, sir? Gusto mo bang mamatay? Hindi siya pinansin ni Marco. Isang tao lang ang hinahanap niya. Sumampa siya sa bus, ang dibdib ay hinihingal, ang mga mata ay ligaw na naghahanap. At doon, sa may bandang likuran, malapit sa bintana, nakita niya ito. Nakita niya si Althea.
Ang mukha nito ay nakatingin sa labas, basang-basa ng luha. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Gulat. Pag-asa. Sakit. Pag-ibig. Ang lahat ng emosyon ay nagsalubong sa isang segundo. Ara, sabi ni Marco, ang boses ay halos isang bulong. Isang bulong na narinig ni Althea sa kabila ng ingay. Ang buong bus ay natahimik. Ang lahat ng pasahero, pati na ang galit na konduktor, ay nakatingin sa eksenang nagaganap. Isang lalaking gwapo at mayaman, hingal na nakatayo sa pasilyo. At isang babaeng umiiyak sa may bintana. Para kay Althea, ang lahat ay parang isang panaginip. Si Marco. Nandito siya. Paano? Bakit ka nandito? Nautal niyang tanong habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Delikado ang puso mo ang aneurysm D. Umiling si Marco, dahan-dahang naglakad palapit sa kanya. Walang aneurysm, Ara. Isa lang yon sa mga kasinungalingan niya. Natigilan si Althea. Kasinungalingan. Ang sakripisyo niya ay para sa isang kasinungalingan. Naaalala ko na, Ara, sabi ni Marco, ang boses ay puno ng pagsisisi. Naaalala ko na ang lahat. Nakarating siya sa tabi ng upuan ni Althea. Lumuhod siya sa sahig ng bus, hindi alintana ang dumi, hindi alintana ang mga taong nakatingin. Hinawakan niya ang mga kamay ni Althea. Malamig ang mga ito at nanginginig. Patawarin mo ako, sabi niya, ang mga mata ay nagsimulang mamasa. Sorry, Ara. Sorry sa 5 taon na iniwan kita. Sorry kung naniwala ako sa iba. Sorry sa lahat ng sakit na idinulot ko sa iyo. Patawarin mo ako. Umiling si Althea. Wala kang kasalanan, Marco. Biktima ka lang din ni. Kasalanan ko, git ni Marco. Dahil dapat, hindi kita iniwan noong gabing iyon. Dapat, hindi kita binitiwan. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang maliit na pelus na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, ang singsing. Ang singsing na naghihintay sa loob ng 5 taon. Alam ko, hindi ito ang tamang lugar, sabi ni Marco, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa kabila ng mga luha. Alam kong magulo. At alam kong hindi ko na maibabalik ang kahapon. Ang mga taon na nasayang. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Althea. Pero hayaan mo akong bumawi sa iyo sa lahat ng bukas na darating. Hayaan mo akong maging ama sa mga anak natin. Hayaan mo akong mahalin ka ulit sa paraang tama at nararapat. Itinaas niya ang singsing. Althea Reyes, papakasalan mo ba ako? Sa gitna ng isang ordinaryong bus, sa harap ng mga estranghero, isang pambihirang tanong ang inialay. Isang tanong na hindi na kailangan ng mahabang pag-iisip. Tumango si Althea, hindi na napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Ngunit ngayon, ito ay mga luha ng saya. Marco. Isinuot ni Marco ang singsing sa kanyang daliri. Tamang-tama ang sukat na para bang doon talaga ito itinadhana. Nagyakapan sila ng mahigpit. Isang yakap na naghilom sa lahat ng sugat, isang yakap na bumuo sa lahat ng nawasak. Ang mga pasahero sa bus ay nagsimulang pumalakpak. Ang iba ay napangiti. Ang galit na konduktor ay napakamot na lang sa ulo at napangiti na rin. Ang pag-ibig sa anumang anyo ay laging nakakahawa. Epilog, 6 na buwan makalipas. Ang 4 na bituin calf ay bukas muli. Mas maliwanag, mas masaya at mas abala kaysa dati. Sa likod ng counter, si Althea, suot ang kanyang apron, ay masayang nag-aasikaso ng mga order. Ang singsing sa kanyang daliri ay kumikinang sa tuwing gumagalaw ang kanyang kamay. Sa isang mesa, tinuturuan ni Marco si Mateo kung paano mag-solve ng isang mahirap na math problem. Si Miguel naman ay abala sa pagguhit sa isang malaking canvas, habang si Micaela ay may kinakalikot sa kanyang laptop, tinutulungan ang kanyang ina sa bagong online ordering system. At si Maya, nakaupo sa tabi ni Marco, ay nagbabasa ng isang libro. Isang perpektong larawan ng isang pamilya. Okay, mga anak, tama na yan. Oras na para magmeryenda, sabi ni Althea, inilapag ang isang tray ng bagong lutong cookies. Lumapit si Marco sa kanya sa likod ng counter at niyakap siya mula sa likod. Ipinatong nito ang kanyang baba sa balikat ni Althea. Pagod ka na ba, Jimrek Valdez, bulong nito. Hindi nakangiting sagot ni Althea, isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Marco.
Tumingin siya sa kanyang tiyan na medyo umuumbok na. Masaya ako. Hinalikan siya ni Marco sa pisngi. Sana sa pagkakataong ito, isa lang ang laman niyan. At sana babae naman. Tumawa si Althea. Paano kung kambal ulit? Nagkatinginan sila at sabay na tumawa. Isang tawang puno ng pag-ibig, puno ng pag-asa, at puno ng isang bagong simula na kanilang binuo mula sa mga pira-piraso ng nakaraan. Ang kanilang kwento ay hindi tungkol sa pagbabalik, kundi tungkol sa pagbuo ng isang mas matatag na pundasyon para sa hinaharap. At sa kanilang calf, sa ilalim ng 4 o marahil, 5 o 6 na bituin sila ay tuluyan ng naging isang buong pamilya. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibigan ni Marco at Althea, kasama ang kanilang 4 na bituin. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Ang bawat kabanata na inyong sinamahan ay isang piraso ng aking puso at imahinasyon na buong pagmamahal kong inihahandog sa inyo. Ang pagsulat sa kwento ni Ara at Marco ay isang paglalakbay na puno ng iba't ibang emosyon. May mga pagkakataong napangiti ako habang isinusulat ang kanilang masasayang sandali, at may mga oras ding hindi ko napigilang maluha sa bigat ng kanilang mga pagsubok. Sa pamamagitan ng kanilang kwento, nais kong ipaalala sa ating lahat ang isang mahalagang aral. Ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng perpektong tao o sa pagbabalik sa kung ano ang nawala. Ito ay tungkol sa pagtanggap sa mga di kasakdalan, sa pagpapatawad sa mga pagkakamali, at sa katapangang bumuo ng isang bagong simula mula sa mga durog na piraso ng nakaraan. Ito ay isang paalala na sa gitna ng pinakamadilim na pagsubok, ang pag-asa ay palaging nariyan, at ang liwanag ng pamilya at pagmamahalan ang siyang magiging gabay natin pauwi. Sana'y napulutan ninyo ng inspirasyon ang kwentong ito. Kung may isang bahagi ng kwento na tumatak sa inyong puso at isipan, huwag kayong mag-atubiling ibahagi ito sa comment section. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Muli ang aking taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan. Ito ang inyong lingkod na laging naniniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig.